Samantala pinagbabaril ang isang lalaking sakay ng e-bike sa Leyte. Ang aktwal na pamamaril nakita mismo ng 3 taong gulang na anak ng biktima. Yan at iba pa sa Frontline Report na ito. Sa kuha ng CCTV sa Burauen, Leyte, makikita ang e-bike na lumabas sa kanto. Sakay nito ang isang lalaki at ang anak nitong sinundo niya sa school. Dumiretso ang e-bike nang biglang sumulpot ang isa pang lalaki at biglang pinaputukan ng baril ang driver. Napalundag sa loob ng e-bike ang lalaki at natumba sa gilid ng kalsada. Ang sakay niyang 3 taong gulang na anak, napababa ng e-bike. Tumayo at tumakbo palayo ang lalaki. Sumubsob pa nga ito sa kalsada habang tumatakas pero binabaril pa rin siya ng gunman. Hanggang sa nakihabol na rin ang kasabwat nitong rider. Ang bata naman, sinubukan ding tumakbo sa kanyang tatay pero hindi na siya nakalapit. Maaaninag sa video na sumibat din kalaunan ang gunman at ang rider. Ayon sa mga pulis, 8 basyo ng bala ang nakuha sa lugar. Pero isang tama lang sa binti ang natamo ng biktima. Agad naman siyang isinugod sa ospital. Nasa maayos na lagay rin ang anak ng biktima. Patuloy ang backtracking sa mga CCTV para makilala ang mga salarin. Inaalam din ng autoridad ang motibo sa pamamaril. Sa kuha naman ng CCTV sa bahay na ito sa Masbate, narinig ang isang putok ng bala. Hindi na nakuha sa video pero tinarget pala ang isang dating radio broadcaster na si Adarlito Dorimon Jr. Nagtamo siya ng tama ng bala sa kaliwang hita. Ayon sa mga pulis, galing sa inuman ang biktima nang tambangan siya ng riding in tandem. Isa ito sa mga tinitignang motibo. Pero sa opisyal na pahayag ng kampo ni Dorimon, posibleng tinarget ang biktima para patahimikin ito. Dahil isa raw si Dorimon sa mga nagsampa ng mga kaso kabilang ang plunder at malversation laban sa isang kongresista at ilang opisyal ng Masbate kaugnay ng ilang maanomalya o manong mga proyekto. Kasunod niyan, sinampahan din siya ng reklamong cyber libel. Nanawagan ang biktima ng patas na investigasyon at paglilitis. Sa pakiramdam ko, hindi ako safe kasi sa tingin ko hindi nila kuha yung yung sadya nila na patahimikin ako. O kaya ako ay humihingi ng tulong sa ating pamahalaan na tutukan itong kaso ko, bigyan ito ng masusing investigasyon, yung patas para malinawan ang lahat ng mga insidenteng ito na nangyayari sa akin. Ang abogado ni Dorimon, sinasabing hindi raw ito ang unang beses na nangyari ito sa kanilang lugar. They are finding ways to silence them at all costs. And this hindi lang naman ito ang first time na nangyari sa Masbate. Kumbaga, in some other cases it happens. And we're afraid of our safety, their safety rather, and we are looking into the possibilities of manifesting to the court whether we can file for witness protection programs and other measures under the law. Sinusubukan ngayon ng News 5 na makunan ng pahayag ang kongresistang pinangalanan ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.